Hmm. All right. Hello, everyone. Finally, lagi na lang finally. Ito na yung fourth video. Okay, so once again, this is Gurography. It's a free let review hub. Okay, and this is in collaboration with Team Radicals. So, and that is why I want to name my segment, maka-segment naman, Smarter Together with Miss KF. Team Radicals, ano na, discuss na kayo. In anyway, Team Radicals din si Sir Alfred Kent. So, follow nyo din siya. Marami siyang mga videos. Alright, so general education to, yung mga questions na to, ay ito yung mga na-encounter namin nung June 2025. Although may nakuha ako sa Socsci major. Hindi siya verbatim. Naalala ko lang kasi yung mga sagot doon and other options. Um, yung iba, malapit yung tanong. Pero yung iba, nag-isip na lang ako ng tanong kasi hindi ko talaga maalala yung mga tanong, especially sa Filipino. Pero the thought is still there. I-explain ko na lang yung concepts niya. Okay? So, let's start with number 1. Yeah. Okay. This excerpt is a sonnet. Yan. So, how do I love thee? Ganyan-ganyan eh. Okay? Pero basically, yung tanong is, which of the following is not a defining characteristic of a sonnet? Dapat yun. So, letter A, they have 14 lines. Letter B, they have a rhyme scheme. Letter C, they are written in iambic pentameter. And letter D, it is a tercet. Okay. I-clock ko muna kasi makakalimutin ako sa clock. Okay, so since this is yung timer is very short lang, i-pause nyo na lang po. Okay, so tong tanong na to, lumabas siya twice, pero iba-iba yung pagka-word nung mga options. Pero ito yung mga options talaga maalala ko. So, nung una hindi ko to sinagutan kasi hindi ako sure kung ano yung meaning ng tercet. 'Di ba? So, linagpasan ko lang muna siya. And then nakita ko sa second na nung naulit siya na na parang yun nga almost the same yung thought. So nagets ko yung meaning ng tercet. All right. So of course, yes, ang sagot ay it is a tercet. Yan. Sa isang nung naulit yan, ang pagkasabi niya is parang it's a three line something something. Three line verse siguro yan. Okay. So ito, hindi ko na maalala kasi yung sonnet na nakalagay doon. So ginamit ko na lang tong ito yung famous sonnet ni Elizabeth Browning para sa kanyang jowa na si Robert Browning. Right? Na daw, na this is a sonnet na gamit niya to express yung unwavering passion and love sa kanyang jowa. All right. So, eto naman kasi yung mga defining characteristic ng sonnet, yung may 14 lines siya. Of course, hindi ko na sinulat yan kasi ang haba. Pero ito yung lines. 1, 2, 3, 4. So, 14 lines siya. Okay. They have a rhyme scheme, sabi niya. So, ito, rhyme. Count the ways, grace, di ba? Magkatunog. Height, sight. Yan. So, meron siyang rhyme scheme. And they are written in iambic pentameter. Okay, yung iambic kasi, yung iamb means, um, siya, unstressed, tapos stressed. Yun. Alright, so for example, ito, how, di ba? Parang, lang siya, hindi siya stressed.
Hindi kagaya mo, char. Okay. How do, di ba? So, parang nai-stress siya. I, pababa, love the. Ganun. So, gumaganon-ganon siya. Dadum, 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 dadum. Ganun. Dadum pala. Dadum, dadum, dadum. So, yun. So, unstress and stress. Tapos, pentameter, penta means 5, di ba? Parang pentagon, parang ganon. So, pentameter kasi, 5 pairs yan ng dadum or unstress or stress. So, how do one? I love two. The let three. Me count for the ways 5. Yeah. All right. And of course, yun nga yung sagot natin is it is a tercet. Yun. So tercet is a simply means tatlong lines siya. Ayan. So linagyan ko na to. An old silent pond, a frog. One, a frog jumps into the pond. Two, splash, silence again. Three, kanyan. Ang haiku is ano, yes, yes, if I'm not mistaken, ano, ang haiku is tercet. Ay, bakit ko kinaveran yung face niya? Ayan, yan siya. Yan si pumapag-ibig. Na si Elizabeth Browning. Alright, number 2, dogs, mice, and goats all belong to the same taxonomic. Yan. So, maalala ko to, dogs, mice, and goats. Alright? Okay. So, ito, ano, hinulaan ko na lang talaga. Kumbaga, yeah, I can say na magagamit mo din yung critical thinking mo dito eh. Mag-iisip-isip ka talaga. Hindi na siya dito. Ganyan, ganyan, ganyan. So, ano, nahulaan ko naman siya. So, yes, ang sagot dyan ay class. Okay. So, let me show muna yung ano, yung taxonomic hierarchy. So, ito siya. So, ang nahanap ko is yung from exclusive to pa-inclusive yung ayun, to yung the ano, yan yung pinaka-top niya yung exclusive. So ito siya, nag-start siya sa species, genus, family, order, class, phylum, kingdom. Okay? And meron din of course yung domain, yung pinaka inclusive na siya. So ito, ang ano, ang nung ano kasi kami, nagre-review kasi kami, lagi naming usapan yung paano nila na alam mo yun, ma-identify kung genus ba to, ganyan-ganyan. Kasi nga laging lumalabas to sa mga Macboard. So, nag-effort talaga ako to try to understand. Although, hindi ko na masyadong, ano, binasag yung ulo ko doon. Pero at least, para may idea lang ba ako in case lalabas. So, ito. Of course, yung genus, inano ko na siya. Yun ko na siya. Inex ko na siya. 'Di ba? Kasi iniisip ko, alam ko na pag sa genus, may possibility na mag-interbreed sila. Although yung species talaga nag-interbreed, 'di ba? Pero may pag-asa na mag-interbreed sila. So, for example, 'di ba ang liger ba 'yon? Or liger 'yon. So, hindi sila the same species pero they were able to nag in vivo, 'di ba? Sa lab sila. So, pwede kasi parehas yung characteristics nila. May the same na ano. So, pwedeng mag-interbreed. So, yun. Linagay ko na lang din dito, dogs belong to genus Canis, ganyan-ganyan. So, basahin lang. Hindi naman kailangang i-memorize yan. Parang basahin lang in case, di ba? Yan. So, family, hindi rin siya family. Kasi, naisip ko pag sa family, hindi naman sila the same yung mga ano yung sa pagdating sa ang inisip ko kasi dati is yung sa physical characteristics nila. Yun yung nabasa ko before, 'di ba? So ang dogs, meron silang ayan, canidae, 'di ba? May pangil, ganyan ganyan. Ang mice maliliit, ang goats may ganyan ganyan. May horns. So yan na yan. So X na yun. Ay teka lang. Meron na akong pa X dito yan. Ayan pala, I forgot. All right. Ang
Order. Ayan. So, ang order, yon inisip ko, ang dogs, kumakain din naman yan ng ano, di ba, ng, ang nabasa ko kasi dati is, pag sa order, pwede mo siyang i-consider yung diet nila, yon. Yon. So, of course, dogs, yeah, of course, kinakain nila anything, but, di ba, carnivora pa rin sila. Ayun. Ayan. Kaya, inusog-usog ko yung sagot ko. So, ang sinagot ko is class, mamalia. Okay, kasi alam naman natin ang mga mammals, may fur, um, pag nag-give birth sila, ano, maliliit na babies, 'di ba? Hindi naman eggs, hindi naman ano, ganyan. And of course, they produce milk, 'di ba? So, yun. So, dogs, mice, goats, they produce milk. I mean, to their babies, ay, ba? Yun ang, ano nila. So, yun. Naitama ko din naman. I hope hindi ako magulo. Ayan, so X na siya. Okay, alright. So, ito, gumawa ako ng, parang not parang, mnemonics siya. Pero ito pa exclusive to inclusive. So, ito, so, silly yun eh. Ba't di makita yun? Ay, annotate pala yun. Alright, so silly gorillas fight over crunchy pulutan. Knocking drunkards. Yung mga namumulutan. Ayan, so of course, S, silly, stands for species. Uh, G stands for genus, and yan. Okay. All right, number 3. Jose de la Cruz was a Filipino writer during the Spanish colonization. He was more popularly known as... okay. So, letter A, Huseng Batute. B, Huseng Sisiu. C, Lola Bashang. Letter D, Quijano de Manila. All right, timer. All right. Okay. Ito, lumabas nung September 2024 kasi nag-review ako ng 10 months. So, may mga nakabatch ako na nag-exam nung September 2024. So, talagang ano, um, suki ng board exam. Alright, so ang sagot ay Huseng Sisiw. Maano ka lang naman sa una lang naman mako-confuse ka yung Huseng Batute tsaka si Huseng Sisiw. Pero lagi kong iniisip nun, 'di ba yung sa ano, dahil kindergarten teacher ako, pag nagaano kami nung Lenten season, yung nag-i-English salon kami. Ano, Lenten season is ano, may mga chicks doon, 'di ba? So, 'yon. So, yung sisiw sa cruise, 'yun, para hindi ako nalilito. So, this is very easy, kaya magpa-trivia na lang ako as usual. So, si Joseng Sisiw, taga Tondo, Manila. Joseng Sisiw kasi they came from ano, very poor family pero matalino talaga siya. So, pag daw nagpapagawa ang mga tao ng poem sa kanya is nag-a-ask siya ng mga sisi or chicks as payment. Yon. Tapos, gustong-gusto din daw niya talaga ang sisiw na ulam. Ayun. So, si Huseng Batute, yung tong medyo nakaka lito, Huseng Batute, si Jose de Guzman, si Lola Basyang, Severino Reyes. Tapos si Quijano de Manila, of course, si Nick. Ayun, si Quijano de Manila. Alright. Okay. Number 4. Yes, lumabas din to. So, which statement is true about the taxonomic hierarchy? So, letter A, organisms are grouped primarily by size and color. Letter B, species is a broadest category, while domain is the most specific.
Oh my God, itong ano. Letter C, it consists of eight fundamental ranks, and letter D, it is not arranged into successive levels. All right. Mm. All right. Okay. Eto, tama talaga yung nababali-baliktad yung mga questions. So, ang alam ko na lumabas before is, ano, yung, eto, one of the options, tapos ang sagot is taxonomic hierarchy. So, ano pa yung sagot nyo dito? Alright, so letter C. Ang sagot is it consists of eight fundamental ranks. Alright, so balikan natin, di ba? Yung silly gorillas fight over crunchy pulutan, di ba? Kicking drunkards. Yun, so eight talaga siya, di ba? So, ito yung tama. Kasi yung letter A, organisms are grouped primarily by size and color. Of course, hindi. 'Di ba? Napakababaw naman pag ganon. Ang alam ko is, nag-group sila basing sa ano nila, sa evolutionary characteristics nila, 'di ba? 'Yon. Letter B, species is the broadest category while domain is the most specific. This is baliktad, di ba? Kasi ang broadest is domain, di ba? At saka yung most specific is species. So isipin mo na lang para hindi ka malito. Specific, S for S, specific for species, di ba? 'Yon. And letter D, it is not arranged into successive levels. Of course it is, 'di ba? It's either pa-broad, pa-broad or pa-specific, 'di ba? Okay. So, eto, magpa-trivia ako kasi gustong-gusto ko nagpapa-trivia kasi hindi natin alam kung ano yung lalabas. So, itong ano, taxonomic hierarchy is by ano, Carl Linnaeus. Kasi siya yung ano siya yung sa modern taxonomy, father of modern taxonomy, 'di ba? Ang father of ancient taxonomy is si Aristotle. Ayun. Okay. So para hindi mo siya makalimutan kung sino yung ano. Hindi naman ako nagmumura, 'di ba? Pero gustong-gusto ko ding nag-iisip ng mnemonics kasi it will help you a lot with your ano retention. So, yan. So, hindi wag kang magmura. Sabi mo, lean taxonomic yan. Lean taxonomic hierarchy. Okay, so the taxonomic hierarchy was developed by Carl Linnaeus, the father of modern taxonomy. Diyan pala yan. Bella, no? All right, number 5. What term describes food crops like insect-resistant corn or non-browning apples? Yan, yung parang hindi nalalamog yung apples. Kaya pala yung mga apples namin dito. Kahit tumatagal siya, na hindi, kasi mahilig akong bumili ng ano, fruit, tapos minsan nakakalimutan ko. Hindi siya nagbra-brown. Oo nga, no? Hindi siya nagbra-brown, pero nagkukulubot na lang siya. Alright. In any way, whose DNA has been scientifically altered to enhance traits such as yield, pest resistance, or shelf life. All right, yield. All right. So letter A, DNA, letter B, RNA, letter C, GMO, and letter D, organic produce. So genetically modified organism tong GMO. Okay. I think kuhang-kuha nyo pa rin to. Oh, bakit ganyan? Alright. Okay, so ang sagot is GMO. Alright. So of course, DNA hindi na kasi andyan na nga, ina-alter na nga daw yung DNA. So ba't pa natin sasagot yung DNA? Yung RNA, hindi na din. Of course. Yung sa organic produce, parang kabaliktaran pa nga to ng GMO, 'di ba? Kasi ginagamit yung ano, yung natural lang, yung walang ano, walang mga commercial
pesticides, yung mga ganon-ganon, di ba? Alright. So, eto, GMO, bakit tayo bakit na tayo nag-GMO? Okay, so malala ko lang, 'di ba yung sa ano nga ni Robert Malthus, na yung parang our population is growing exponentially, 'di ba? Pero yung food is growing algorithmically ba 'yun? Alright. So yun, so mas mabilis tayong dumadami pero yung food hindi. So that is the reason why mag-GMO tayo para higher crop yield, 'di ba? Tapos masusustain natin yung ating need for food. Ayan. So dito sa China, ay nako, ang lalaki lahat. Mangga, may mga ganito. Ayan, eggplant, cucumber, ang lalaki lahat, which is hindi ko talaga na-appreciate. Kasi para sa akin hindi siya yummy. Ayun. Pati mga bawang, mga gitong bawang, onions, ganon. Ay, na. Alright. Alright. Number 6. Jose Rizal's Mi Ultimo Adios, My Last Farewell, written on the eve of his execution, is best classified as what type of literary work? Okay. Alright. Ano yung sagot niyo? Oh, sorry. So, letter A, sonnet. Letter B, elegy. Letter C, duplo. At saka letter D, satire. Pasensya, lagi ko nakakalimutan yung basahin lahat. Alright, so of course, ang sagot ay elegy. Alright, so elegy kasi, ang elegy ay mournful poem lamenting the dead or lost. So siya, alam niyo na kasi na maano siya ma ma-execute siya kinabukasan. So of course, he was mourning for his for his life, 'di ba? Alright. Okay, kawawa naman, Alright. Letter A, sonnet. Of course, hindi yan sonnet kasi ang main theme ng sonnet is beauty and love. Although may nabasa ako, nakasama din naman yung grief. Pero, ito naman, yung sa elegy kasi is yung linalament mo. Okay? You are being sorrowful. Yung ano niya is, yung ano niya also is very sorrowful. Okay? Melancholic, sad. Ganon. Alright, letter C, duplo. Okay, ang theme naman niya ay love and wit. Okay, and duplo is no, it's a debate. It's a debate. Okay, and letter D is satire. Okay, alam naman natin yung satire, 'di ba? Yung nag-criticize ng people through through humor, exaggeration, ganon. Irony, ganon. Alright, number 7. O pag-ibig, pag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. Ang pag-ibig ay pangalang blank. Alright. Okay, so hindi ito talaga yung statement. Pero maalala ko yung how do you call that? Yung mga options and of course yung answer. So I'll gonna just explain yung concepts, alright? Alright. Okay, so letter A, palansak. Letter B, tahas. Letter C, basal. Letter D, pantangi. Okay, so ano pa yung sagot nyo? Hindi ko pala hindi ko pala siya sorry. Hindi ko pala siya na-change color yung font. So, ang answer dun is basal. Alright. So, ito ay mga uri ng pangalan. So, letter A is, explain ko na lang siya isa-isa ha. Kasi, nga, as I have said, yung concept yung explain ko. So, ang palansak is, tingnan niyo yung example, kumpanya, angkan, hurado, 'di ba? So, ano yung napansin niyo diyan?
So, grupo siya, 'di ba? So, group of people, bagay, siguro animal, mga gano'n. Parang pangit nung pagkasabi ko ng animal. Okay, animals, 'yan. So, grupo siya. And of course, ang pag-ibig hindi naman siya grupo. Yung feeling na pag-ibig ang sinasabi ko, hindi yung pag-ibig na binabayaran mo monthly. Letter B is tahas. Alright, so tahas. Ang ano ko dito, nung first na na-encounter ko 'to na nagre-review ako, ang mnemonic ko is T is for T. So, tahas is tangible, yung nahahawakan mo. Ganon, yun. Sapatos, mukha. Bakit natawa ako sa linagay ko palang example? Pinagtabi ko ba naman yung sapatos at mukha? Iba tuloy yung naisip ko. Well, better naman kaysa paa at saka mukha, diba? Ayun, so, konkreto. Yun ang isa pa palang word dito ng tahas na pangalan ay konkreto, 'di ba? Kasi nahahawakan mo siya. Alright, so ang sagot is basal, 'di ba? Kasi tingnan mo yung example. Tingnan niyo yung example ng basal. Katapangan, enerhiya, okay? So something that you cannot touch, you cannot see. Okay? It's just something that you can feel. Yung idea, yung thoughts, yung feelings, mga ganon. Of course, ang pag-ibig is, hindi mo naman yan nahahawakan. Nahahawakan mo lang yung jowa mo, pero yung feelings mo hindi. Alright? And letter D is pantangi. Pantangi is proper noun, 'di ba? Yung nag-start yun sa yung first letter of the word is ano in capital kasi nga pantangi, right? So for example, our names. Pangalan mo siguro ay ano, Lovely Protasio de Ayala, 'di ba? So ang L nag-start sa ang Lovely nag-start sa big L, ganon. Ayala nag-start sa letter A. Alright, so ang sagot dito ay basal ha, hindi ko lang na ano. Alright, number 8. Which Spanish Governor General of the Philippines established the tobacco monopoly? Estanco del Tabaco. Linagay ko na lang din yan. Di natin alam. Baka lalabas. In 1782, forming farmers to grow tobacco exclusively for the colonial government. Ayun. So, wala naman talagang nakuha ang mga Filipinos dito. Alright. So, ay, hindi ko pala napalitan yung ano. Dito ko na lang ano ha, kasi iba yung ginamit kong, iba yung ginamit kong options para makapagbigay ako ng mga ibang information. So, dito na lang tayo. Ang sagot dyan ay letter C. Si Jose Basco Vargas. Vargas. Okay? So, Tabasco. Alam niyo yung Tabasco? Masarap yun. Ayun. Okay. So, letter A is Carlos Maria de la Torre. So, hindi siya kasi siya ang most love. Alright. Alright. Yung pagmamahal ko sa'yo hanggang Torre. Yeah. Okay, letter B, Miguel Lopez de Legazpi. Alright. So, hindi siya. Okay. Siya yung first Spanish general na nakipag-ano pa nga siya, pagdating niya dito is nakipag-blood compact kay Sika. Tuna. Alright, and letter D, Narciso Claveria. Siya yung dahilan kung bakit ang surname mo ay Tunog Espanyol. Alright. Okay, so we were just lucky enough. Kami mga Igorots ay hindi na-conquer ng Spanish, kaya ang aming apelyido ay Tunog Native. Alright, so ilagay ko lang to kasi nakikita ko din to sa sa mga mocks. Yung sabi nila na ah, ang mga nagplant ng ng tabako nung panahon ng Spanish are the following except, okay? So ito, baka lalabas. So ito, Minek. Ayan. Memorize nyo na lang Minek. So of course, M stands for Marinduque. I for Ilocos Region, letter N, Nueva Ecija, N-E, Nueva Ecija, and Cagayan
Valley. Okay, linagay ko yung valley kasi tawag dyan, meron din Cagayan de Oro, 'di ba? Cagayan Occidental, gano'n. So yung Cagayan Valley, magkakalapit tong Ilocos, Nueva Ecija, and Cagayan Valley dito sa Northern Luzon. Alright. Okay, number 9. Alright. Alin sa mga sumusunod na uri ng panlapi ang nagtataglay ng unlapi? Una, gitlapi, gitna, at hulapi, huli, sa isang salitang ugat. Alright, root word. Alright, tulad ng pagsumikapan o ipagsumigawan. Okay, so letter A, magkabilaan. Letter B, unlapi. Letter D, gulapi. Ang galing-galing ko. Gulapi is nasa ano to, Karen? Gitnang ano, ewan ko. Dapat gitlapi yan siguro. And letter D, laguhan. Alright, timer starts now. Right, I think ano, kahit hindi niyo alam yung concepts, mahuhulaan niyo. Alright, so of course ang sagot ay laguhan, 'di ba? Kasi ang magkabilaan, meron dit sa una, tapos meron dun sa sa last, 'di ba? For example, hmm, bilang hindi ako, alright, okay. Sigawan, 'di ba? So sigaw is sigaw is the root word. So ipag is the first. Tapos sigaw an is yung sa last. So yan ay magkabilaan. Ang unlap is nasa start, 'di ba? Mm, pagkain, 'di ba? The root word is kain and then pag is the first is the ang sakit, sorry. Um is the unlapi. Okay, and then pag hulapi, for example, nasa last, okay? Sigawan. Ganun ba? Puro sigaw, sigaw. Okay, sigawan. So sigaw is the root word and then an is the hulapi. And then laguhan is nasa una siya, nasa gitna, tapos nasa hulapi. For example, nga, 'di ba? Pag sumikapan, ang root word is sikap, 'di ba? Pero may sumingit pa talaga na 'di ba? So pag tapos 'di ba? Sa pagsumikapan. Alright, ipagsumigawan o yung root word is sigaw and then siningit din talaga yung So yun na yun. Alright, okay, and number 10. Alright, ito yung tanong din na lumabas din nung March 2025. So, number 10, and this is the last one na. Alin sa mga sumusunod ang ginagamit upang ipakita ang eksaktong sinipi na salita ng nagsasalita sa isang pangungusap? Tulad ng sinabi ni Ana, uuwi na ako. Alright, so letter A, quit. Letter B, tuldok. Letter C, gitling. Letter D, panipi. Okay. Alright. Oh my, I didn't even, hindi ko naman na-highlight. Oh, God. Alright. Okay, so, uh, I thought of, lalagyan ko ng English term niya tapos yung symbol niya. Kasi alam ko na mas madaling matanda natin yung English term kaysa dun sa ano niya, sa Tagalog term. So, ang quit ay comma. Okay? So, ang sinasabi natin is ito, yung dalawang ito. Yan ang sinasabi natin na anong quotation marks to. Alright, so quit. Quit is comma. Ganyan yung itsura niya. Yung sa baba ng word ha, hindi yung sa taas, yung apostrophe, hindi yon. So, this is the quit. Of course, it's not. 'Di ba? Alright, tuldok is period, of course. So, ginagamit natin yan sa statements, 'di ba? Yung in contrast sa question mark. Okay? And gitling is hyphen. Yan. Yan ang hyphen. Alright? And of course, ang sagot is
panipi. Because panipi is quotation marks na ganyan. Okay, so ganyan naman talaga dito, di ba? Uuwi na ako. Okay, open and close parenthesis. Parang kino-quote niya talaga kung ano yung sinabi nung ni Ana. Ayun, all right. Okay, so I'm not so sure kung may maalala pa ako or may dagdag ng mga SPLE questions so for a next video, but um gusto kong maghabol ng maraming videos. It's either fast reels, ganun yung mga sagot-sagot lang kasi malapit na yung exam nyo. So mas maganda talaga na yung sagot na ano lang, fast drills na lang. So I'll think about it as well. Okay, so maraming maraming salamat po, and please subscribe naman dun sa YouTube channel as well. Kasi kailangan ko din po talaga ng support so I could continue doing this for free. All right, okay. All right, so once again, this is Gurography na segment ni Smarter Together with Miss KF. Right. Goodbye. Wala akong maisip na joke ngayon. Goodbye, everybody, and thank you so much. And good luck sa inyong exam.